Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagpapala sa araw naman ito. Salamat po sa mga umatin, pamilya, at mga kabataan na ngayon naglilingkod sa iyo. Maraming salamat sa kalusugan. Bigyan mo po kami ng matatag na isipang kalusugan. Sabi nga sa pahayag, ikaw ang tupang namatay at muling nabuhay. Kaya karapat dapat namin ikaw paglingkuran. Kaya kami nandito magpapasalamat, magpupuri at kakanta sa iyo. At ito'y tinatas namin sa pangalan ni Jesus. Amen! Aking pamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo dinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Aking pagmasdan, aking pagmasdan, ang kalawakan, hindi ko maunawaan iyong dahilan kung bakit ako pinili mo dinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Pagsuman, magkalipitan, ikaw ang nalalapitan. Ikaw, Jesus,
pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y nagsasaya. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya. Minsan pa, salamat, salamat. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen. Tayo magsaya sa piling ng Panginoon. Sige nga po, palakpakan natin si Lord. Malakas, malakas. Hallelujah. Ang sarap po na sabihin kay Lord na salamat, salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo. Amen. Alam niyo po yun, sabi nga po sa kanta na inawit natin, marami pong mga bagay na hindi natin naiintindihan sa umpisa. Pero sabihin niyo po sa katabi mo, magtiwala ka lang sa Panginoon. Dahil buhay po ang pangako ni Lord. Amen. At alam ko po na yung katabi mo naranasan na yon at mas mararanasan niya pa po ang walang hanggang pag-ibig ni Lord. And isa na rin po dyan, ang pag-ibig ni Lord, katabi natin yung katabi natin ngayon na nag-worship kay Lord. Amen. So sige nga po, before po tayo na umawit ulit, pwede po ba na pumikit tayo at kausapin natin ang Panginoon. Pasalamatan natin siya na sinamahan niya tayo ngayong week na to. Sa lahat ng mga exams, sa lahat, Lord, ng trabaho na ginawa namin, Panginoon, maraming salamat. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpo-provide ng mga pangangailangan namin. Akala namin wala na, Panginoon, pero maraming salamat, Panginoon, dahil nandito kami. Nakakakain pa rin kami, Lord, nang higit pa sa 3 beses sa isang araw. Ang daming mga bagay po na kaya nating ipagpasalamat kay Lord. Amen. Meron man po tayong mga pains, meron man po tayong mga challenges na experience sa buhay natin. Pero kung titignan po natin, mas marami pa rin pong nagagawa ang Panginoon na napakaganda sa buhay natin. Kaya po pagkatiwalaan po natin siya at gawin po natin yung part natin na purihin siya sa mga oras na ngayon, Panginoon. Nandito kami, gusto namin i-alay sa iyo yung time namin, yung effort namin, ang pagtaas ng mga kamay namin, Panginoon. Ang pagsabi namin, Lord, ng hallelujah, maraming salamat. Pinupuri ka namin, Panginoon. Karapat-dapat ka sa lahat ng papuri. So, Lord Jesus, para sa iyo ito, Panginoon, ang awiting ito. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Minsan papupurihin, pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-isa
ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad, ika'y nag-isa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-isa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Tinig, ikaw ang tunay na Diyos. Yes, Lord, ikaw ang tunay na Diyos. Katulad, ika'y nag-isa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-isa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kalakasan ko, ikaw, Jesus. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Presensya mo, kailangang lubos. Sa aking buhay ay ikaw ang lahat. Kalakasan ko, ikaw, Jesus. Sa amin ang pag-ibig mo. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Ang presensya mo'y kailangang lubos. Sa aking buhay ay ikaw ang lahat. Kay Lord natin hingin ang kalakasan. Kalakasan ko, ikaw, Jesus. Ang pag-ibig mo, pag-ibig mo'y walang hanggan. Lord, presensya mo'y kailangang lubos. Sa aming buhay ay ikaw ang lahat. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-isa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, nagsisigaw sa buong mundo. Ikaw
katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, nagsisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Kadakilaan mo. Buburin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatahas ang buhay ko. Laging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong alwalhatian, kadakilan mo'y di mababantayan. Buburin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatahas sa buhay ko. Tanging ikaw, Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mababantayan. Buburin ka sa awit, itataas ang ating tinig, itatahas sa buhay ko. Tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mababantayan. Itataas ang ating, itatahas sa buhay ko. Tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mababantayan. Yes, hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinapasalamatan. Tinataasa yung dakilang pangalan, Panginoon. Salamat dahil isang linggo na naman ang nakalipas. Salamat sa pagpapala, sa biyaya, sa pag-iingat, sa lakas, sa buhay, sa trabaho, Panginoon, sa aming mga pinagkakitaan, Panginoon. Lord, salamat dahil nandiyan kayo na laging sumasa amin. Sa mga nagkaroon ng karamdaman na yung pinagaling, Panginoon, na problema sa pera, pero Panginoon, pinagpala mo, tinugunan mo yung kanilang pangailangan. Salamat, Panginoon. Sa mga nandun yung pagluha, pero pinahiram mo yung luha, Panginoon, at binigyan mo ng kapayapaan, kaaliwan ng kanilang mga puso. Lord, salamat po. Ikaw ang dahilan kung bakit kami narito, Panginoon. Ikaw ang dahilan, Panginoon, kung bakit kami nabubuhay na punong-puno ng pag-asa, sapagkat kayong Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan, at ang Diyos ng pag-ibig. Maraming salamat, Lord Jesus. Amen.
Yes, hallelujah. Sige, habang tayo upo, tingnan mo nga, itian mo yung katabi mo. Ayan, wow. What a morning we have, no? Grabe, salamat sa Lord sa napaka buhay na pag-aawitan at punong-puno ng mensaheng awitin. Hallelujah. Amen. So, tawagin natin ang ating prime leader, Annie. Amen. Sige nga po, muli po natin palakpakan si Lord. Ayan. Napakabuti nga po ng ating Panginoon dahil full house tayo halos today. Kaya sobrang nakakatuwa po. Pakibati ulit ang iyong katabi at pakisabi na Happy and Blessed Sunday. Ayan. Sobrang po nakaka-bless at marami po tayo today. And of course, nakaka-bless din po dahil maraming magbe-birthday at magse-celebrate ng kanilang anniversary for this week. Ayan, for today po, birthday po ng ating pastora sa kanisa, si Pastora Jea Marie Tenorio, and si Pastor Darwin Agaw. Sa 17 naman po si Average Jane Canyas. Sa 18 naman po si Evelyn Cabagnan. 19 si John Meteor Santera, yung kids zone po natin. 21 si Jeneline Ragindin. Lalaine Coliano Martinez. Sa 23 po, si Sian Vergara. And sa 24 po, si Mami Jennifer Santos. Ayan. And sa mag-anniversary naman po, today din ay nagse-celebrate ng kanilang anniversary ay si Brother Rodilo and Jovelyn Vergara. And sa 20 naman po ay si Brother Julie and Sister Evelyn. At ating nga po silang batiin ng happy birthday and happy anniversary. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary to you. Happy birthday and happy anniversary po sa lahat na mag-celebrate ng kanilang birthdays and anniversary. Nawa lalo pa po kayong i-bless ni Lord ng umaapon na blessings and open doors sa inyong mga buhay. And also po, napakabuti ng Panginoon dahil marami po tayong VIPs this morning. Ayan. So, atin nga po batiin si Nicole Caparas. Invited po siya ni Sister Laika Haminal. Si Brother Ramir Dehumo. Ayan. Invited po ni Brother Julie Hate. Ayan. Sunod naman po ay si Mark Giovanni Española. Invited naman po siya ni Sister Hannah Haminal. Sunod naman po ay si Jenny Pineda. Siya naman po ay Pineda. Siya po ay invited ni Sister Genevieve. Ayan. And sunod naman po ay si Mary Ann V. Alerosa. Invited din po siya ni Sister Genevieve. And lastly po, ayan, sobrang dami, si Brother Dave Adrian Pineda. Ano din po, invited po din siya ni Sister Genevieve Pineda. So, maraming salamat po. At ito pong awitin ay handog namin para sa inyo. Kaya ngayong linggo, ang blessing ko'y kayo. Thank you, God bless sa inyo. Kaya ngayong linggo, ang blessing ko'y kayo. Thank you, God bless sa inyo. Amen. Sobrang blessed po kami na nandito kayo ngayon. And naway mabless din po kayo sa inyong pagdalo today. And nawa po, ito pa lang po ang beginning ng inyong paglilingkod para kay Lord. Ngayon din po, sobrang nakaka-bless ng mga nag-i-invite ng ating mga VIPs. Kaya po yung iba dyan, lalo pa po tayong ma-encourage na mag-invite para lalo pa po tayong dumami dito sa bahay ni Lord. And also, today, remind na po natin ang ating mga Sunday services. That is every 9 a.m. and midweek services every Wednesday at 6:30 p.m. Later din po, sa mga nagpa-process, wala po tayong process dahil po, aalis po ang mga PL later. So, isama nyo rin po yun sa prayer dahil po isi-celebrate po namin ang birthday po ng ating butihing senior pastor,
si Pastora Malu Galang. Kaya po, kung gusto niyo pong ipabot ang inyong mga blessings, lapit lang po kayo sa inyong mga mentor. Also po, isali po natin lagi sa ating panalangin ang prayer for healing, ang list po ng prayer for healing, and alam ko po na, alam naman po nating lahat na si Lord ang ating great healer and wala pong imposible pagdating po sa Kanya. Gayun din po, isama po natin ang ating prayer fest, F for family, E for empowerment, S for stability of finances, and T for timing issues. Ngayon naman po, let's move on to the next part of our worship. Let's read the verse in 1 Chronicles chapter 29, verse 14. Again, 1 Chronicles chapter 29, verse 14. Sabay-sabay nga po natin basahin in the count of 3. 1, 2, 3. But who am I and who are my people that we could give anything to you? Everything we have has come from you, and we give you only what you first gave us. We know that God is our great healer. God is our great provider. And it's only fair for us to give back what He has given for us. Lagi po natin tatandaan ang ating pag-o-offer ng ating tithes, pledges, love offerings kay Lord. Yan po ay pagtatanim. Siyempre po, pag nagtatanim tayo, we have to cultivate it. We have to take care of it. Lagi po natin yan dinidiligan, pinapaarawan. Ganyan din po sa ating spiritual life. In order for us to grow more deeper in God, to grow deeper with our relationship with Him, dapat po tinataniman po natin yan. And lahat po ng tinataniman natin, surely pagdating kay Lord ay magbubunga. Kaya po sa ating mga tithes, offerings, and pledges na ibibigay po natin today, let's declare, let's say a little prayer that, Lord, this is my seed of obedience to you. And whatever I seed today, whatever I sow today, we will reap an abundant and fruitful harvest. Kaya po tayo po ay magbigay ng may kagalakan. Glory to God. Kabutihan mo'y wagas, pagpapalang walang wakas, di nagkukulang, di nagbabaliw. Pero mapagsubok, kami naliw, kami yung inaliw. 1, 2, 3, go! Nahahawakan ka, mga pangako mo, na kailan may di nababago. Binigyan mo ng kulay ang buhay kong ito, binuksan ang pinto puno ng regalo mo. Hindi ko napatayan ang kabutihang mataglaan sa bawat paglalakbay. Ikaw ang kaming gabay, ka naman hindi nang iwan kahit na makasalanan. Di kami pinabayaan dahil maraming pagkukul. Kaya amang bumawi na parang isang buhawi. Bawat awin na sinalang sa awitin na apoy. E wala makakapigil parang may mabanggil. Sa liyam na sa'yo nadudurungin ang pakil na mga masasama. At patuloy sa pagliga, paggawa ng mga bagay na tila nagpasama sa ating pagkatao na nilinis ang dugo. Mula ng sinusunan sa kusay pinang ay ating naranasan ng pag-ibig na wagas. Dahil kanya hinawas sa nagbabaga na reyo. Supantayan lang sa kadiliman ay makarating. Ano pag iniinay mo, yung kamay ay itaas. Meron mang pagsubok, kami ilalim, kami yung ilalim. Meron mang pagsubok, kami ilalim, kami yung ilalim. Panghahawakan ko, mga pangako mo, na kailang may di nababago. Binigyan mo ng kulay ang buhay kong ito, binuksan ang pinto puno ng regalo mo. Puno ng regalo mo. Puno ng regalo mo. Amen! Tayo po'y tumayo at ating pong selyohan ang ating mga word. Ngayong open door season, isigaw po natin ang kanya-kanya nating word. In count of 3. 1, 2, 3. Pinabura ang 2024 at selyohan po natin ito. Akin ka! Ngayon, let's declare in Jesus' name. In count of 3. 1, 2, 3. 2024 is the year of the open doors. I speak to my doors of promotions, connections, doors of heavenly blessings, breakthroughs, and opportunities to open. This year
Yes, amen. Yan, amen. Salamat sa buhay na pagdideklara. Amen. Praise God. Yan. So, kamusta po tayo sa nakalipas na araw? Yan. Kamusta po tayo? Punong-puno po ba tayo ng maraming mga bagay na ginawa ang Lord sa buhay natin? Amen. Sino po dito ang meron kayo napaglingkuran sa nakalipas na araw? Amen. Sa iba't ibang kaparaanan, no, meron po tayo na paglingkuran na ating kapwa dahil napakasarap na maglingkod sa Lord. No, sa ating kapwa, yung paglilingkod natin sa ating kapwa ay paglilingkod din natin sa Lord. Ayan. So, tuwan-tuwa po tayo. Ang dami po natin mga VIPs. Palakpakan po ulit natin ang mga VIPs. Amen. So, wow. Talagang nakaka-bless kasi yung ating pong mga kasamahan ay nag-i-invite and para yun yung masarap na pag-i-invite yung alam mo yung naramdaman mo kay Lord gusto mo maranasan din po ng iba. Yan. So, glory to God. Yan. Okay, so patuloy pa rin po tayo sa pagbibigay diin ng September na tayo po ay buwan ng paglilingkod, buwan na kung saan binibigyan diin natin ang kahalagahan ng service o paglilingkod sa Panginoon. Ayan. Paglilingkod sa Panginoon, na ito po nag-reflect din po sa ating paglilingkod sa ating kapwa. Kaya sabi natin, September. Church ko to, love ko to, continue to serve tayo. Ayan. So, sa last Sunday po ng September ay second anniversary po ng ating outreach sa GMA. Ayan. So, kaya tayo po ay meron naman pong isa-celebrate and ipagpapasalamat, no? Dahil, imagine mo, nakadalawang taon na po tayo. So, God is so good, no? Talagang siya po ang napoprovide, siya po ang gumagawa ng paraan para matugunan po natin ang ating mga pangailangan. And, of course, kasama po kayo sa mga nagiging instrumento. Kaya po, palakpakan yung sarili nyo dahil bahagi po kayo yan. In Hebrews chapter 11, verses 23 to 29, Hebrews 11, 23 to 29, again, Hebreo 11, versikulo 23 hanggang 29. Sabi po niya, by faith, Moses, when he was born, was hidden 3 months by his parents, because they saw he was a beautiful child, and they were not afraid of the king's command. By faith, Moses, when he became of age, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he looked to the reward. By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. By faith he kept the Passover and the sprinkle of blood, lest he who destroyed the firstborn should touch them. And by faith, they passed through the Red Sea as dry land, whereas the Egyptians, attempting to do so, were drowned. So tayo pagpalain ng Lord sa kanyang mga salita. Amen. So, sabi nga po sa Psalms 103 verses 1 to 2, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Ayan. So sumaatin po patuloy ang mensahe and blessing ng Lord sa kanyang mga salita. Okay. So mga ito gusto natin bigyan din. Sino po dito talaga aminado po kayo may mga blessing na natanggap kayo this week? May mga ginawang pabor ang Lord sa inyo? Yan. Yung mga may karamdaman, pinagaling. Yan, may panalangin tinugon. Yan. So, yung mga nag-invite, definitely, pinanalangin nila na talagang this time, makasama nila yung mga nakasama nila. And ito po, tinugon ng Lord. Okay, yung mga medyo nabigatan, pero ngayon po ay nakakaramdam tayo ng kapayapaan, kaaliwan, because ang Diyos po ay sumaasa atin. So, kung tayo po i-bless, ngayon po, gusto po natin, gusto ko po i-share sa inyo, yan ito po. To bless the blesser, what? Serve. To bless the blesser, serve. So therefore, kung tayo po pinagpala ng Diyos, lahat po tayo may dahilan para magpuri sa Panginoon, tayo po lahat ay may dahilan para mag-amen. So ibig sabihin, meron din po tayo dahilan para paglingkuran po siya. To bless the blesser, serve. Yan. So,
para napakagandang ibalik natin sa Lord na Lord ng pagpapala ay ang isang magandang pwede po natin ibalik ay paglilingkod. So, I'm here to serve. Yan. Andito po tayo para maglingkod. Gaya po na lagi natin inuulit-ulit, di ba? Tayo po narito para maglingkod, hindi para paglingkuran. Yan. Tayo po narito to serve, not to be served, gaya po ng ating Panginoon. Obedience and service to God must be intentional and is never accidental. Patuloy tayo naniniwala na walang aksidente. Yang katabi mo, hindi aksidente narito ngayon. Yung mga VIPs po natin, hindi po aksidente narito kayo ngayon. Ang Lord talaga ay nagplano kung bakit kayo narito ngayon. So, hindi po aksidente yung katabi mo ay nakatabi mo ngayon. May purpose ang Lord yan. So, hindi aksidenteng may binati po tayong happy birthday kanina. Ibig sabihin, ang Lord nagpapala ng buhay. Amen? So, obedience and service to God must be intentional and it's never accidental. Maging yung pong ating pagpunta ngayon ay actually hindi po accidental, kundi mayroong purpose ang God kung bakit tayo narito ngayon. Ibig sabihin, meron ang Lord na gustong i-deal, o meron Lord ipaalala, or merong mga bagay na pwedeng i-correct, o may bagay na gusto tayong i-encourage ng Lord, ipagpatuloy mong ginagawa mo because you are on the right track. Yan. Yung sinusimulan mong ginagawa, ipagpatuloy mo yan kasi ako ay natutuwa sa ginagawa mo. So, ngayon pag-aralan po natin ng ilang puntos ang buhay ni Moses. Si Moses looked away from the present material enticement and focus on God's promises. No? So, pag binasa po natin mga talata yan, so sabi doon, iniwan niya yung present material enticement, no? yung kalalagayan niya, dahil siya po ay tinuring na anak ng reyna. Siya po ay nakatira sa palasyo, pero iniwan niya yon dahil alam niya yung pagsunod sa Diyos at ay mas higit na dapat niyang gawin. Kaya po kayo, iniwan niyo po mga hugasin, labahin, no, sampay doon, pinagpalit mo kay Lord, higit po yung pinagpalit niyo. Kasi, alam niyo, kaya nga marami maduming plato kasi binigyan kayo ng biyaya ng Lord kanina na nilagay doon. Kaya kaya kayo marami labahin kasi ang dami niyong damit na binigay ng Lord. Actually, siksika na ang cabinet, pwede na mag-dispose sa dami. No? Tapos yung iba naman, dati binabalik-balikan na lang kasi hindi na kasya. Yun lang. No? So, ibig sabihin, sa anumang size ng katawan natin, mula noon hanggang ngayon, merong binigay ang Lord na isusuot tayo. May mainiwan man tayo dahil di na kasya, pero definitely, ngayon may sinusuot tayo. Kaya nga, ang daming labahin. Kaya lagi ko binabanggit, di ba? So, pag wala kang labahin, doon ka malungkot. Ibig sabihin, wala kang saplot, wala ka na isusuot. Di ba? So, dito, makita natin, Moses look away from the present material. Iniwan niya yon kasi ang ginawa niya sa isumunod sa pangako ng Diyos. So, another one, we can resist temptation. Si Moses, ang daming temptation kasi nakita niya yung kanyang iiwan eh. Yung kanyang mga magandang kwarto, magandang gamit, magandang kalalagayan, masasarap na pagkain. Pero at that time, iniwan niya lahat yun. Ibig sabihin, kaya po natin paglabanan ng tukso. Kaya po nang binigyan din natin nakaraan, di ba? Marami po ay tinatanan ng tukso. Bakit? Kasi ang ating pong dialogue o tukso, layuan mo ako. Hindi, dapat tayo po ang lumayo sa tukso. Tukso nga yan eh. Bubulihin ka talaga yan eh. Kaya dapat tayo po ang lumayo sa tukso. No? Labanan po natin tukso. Then, by focusing on Christ, no? Tayo po ay, si Moses, iniwan niya lahat by focusing on Christ. So, dito makita natin, giving up the comfort zone, ipinakita ni Moses. Sa pananampalataya, iniwan niya ang Ehipto na hindi natakot sa puot ng hari sapagkat nagtitiyagang tulad sa nakikita niya di nakikita. Yan. So, iniwan niya, no? Sa pamamagitan ng pananampalataya, iniwan niya yung bagay na yun. Sabi doon, iniwan niya ang Ehipto na hindi natakot sa puot ng hari. So, pinapakita lang dito, mas higit niyang kinakatakutan ang Diyos. Amen. Sa buhay po natin, higit po natin dapat kakatakutan ang Diyos. Amen. Hindi yung mga chismaks o yung mga kontrabida sa buhay natin.
No? So, kasi yung kontrabida, hindi nauubos po yan. Kahit saan ka pumunta, may kontrabida sa buhay mo. Pero wag ka. Yung kontrabida, nagpapasikat sa'yo. Sa artista, yung kontrabida, nagpapaangat sa bida. Kaya ka sinisiraan, kasi buo ka. Kaya ka dinadown, mas mataas ka sa Kanya. Kaya dapat palakpakan mo si Lord sa sitwasyon yan. So, tumingin tayo ng mga positibong bagay, no? Kaya niya ako sinisiraan, definitely, gusto niya akong masira. Ibig sabihin, naiinggit sa'yo, kasi buo ka. Dinadown ka dahil nasa taas ka. Hindi ka naman pwedeng i-down na nasa baba ka. Di ba? Meron bang dinadown sa baba? Hindi. Kaya nga, dinadown. Kasi tingin niya, mas mataas ka sa kanya. Kaya makita mo pa rin, wow, kahit sa kabila ng mga ganitong bagay, makakita mo pa rin, Lord, salamat kasi meron sa nakita mga bagay na maganda sa akin kaya siguro niya sinisira. Pinapapangit. No? Halimbawa, may mga kwento sa inyong pinapapangit yung kwento. Bakit? Ibig sabihin, maganda yung kwento mo. Pinapapangit. Di ba? So, kaya tulad yan, si Moses, nandun siya sa positibong bagay. Ano man yung mga banta, ano man yung mga bagay na nakakatakot sa kanya, ang higit niyang kinakatakutan ngayon, ang Diyos. Kasi ang Diyos, isang iglap lang pwedeng bawin ang buhay natin. Yung mga pagpapala, yung mga kalakasan natin, sa isang iglap pwedeng mawala yan. Pero dahil binibless tayo ng Lord, doon po tayo tumingin. Doon tayo mag-focus. Lord, salamat. Tulad po ni Pedro, sabi niya, Peter said, we have left everything and followed you. Jesus said, mark my words, no one who sacrifices house, brothers, sisters, children, land, whatever, because of me, and the message will not lose out. In verse 30, they'll get it all back, but multiplied many times. In homes, brothers, sisters, mothers, children, and land. But also in troubles, and then the bonus of eternal life. Wow! What a promise we have, no? Sabi dito, sa Tagalog, nagsalita si Pedro, tinan po ninyo, iniwan na namin lahat at kami sumunod sa inyo. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, sino mang nag-iwan ng kanyang tahanan o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain dahil sa akin na sa magandang balita, ay tatanggap sa buhay na ito ng ilan? 100 ulit pa ng mga iyon. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga lupain, ngunit may kalakip na pag-uusig. Yun lang. Binibigyan din tayo ng warning, andyan ang blessing pero may pag-uusig. At sa panahon dati, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. May pag-uusig, mayroong pambulabog, pero ang ending, binibigay pa din ng Lord ng katagumpayan. Ikaw ay magkakabuhay na walang hanggan. Kaya normal po sa buhay ng tayo po ay nang sumusunod sa Lord na may mga pag-uusig. Normal lang naman po talaga na mayroong mga tinatawag tayong obstacle o struggles, pero hindi po gusto ng Lord na paghiwa-hiwalay ng tao. Ang sinasabi lang dito, huwag kayong matakot. Iwan man kayo, maiwan nyo man yan, pero ako magpapalit yan. Kasi yung mga bagay na binanggit na yon, yung mga bagay ng hirap po natin bitawan. Tama. Yun yung mga bagay ng hirap natin isakripisyo, alang-alang sa Lord. Pero sabi niya, kung kaya mong gawin yan, huwag kang matakot. Hindi niya gustong hatiin ng pamilya. Pero ang gusto lang sabi niya dito, huwag kang matakot. Hindi sila mawawala, madadagdagan ka pa. Ibig sabihin, mas gagawa pa ang Lord ng mga bagay na espesyal sa buhay mo at sa buhay ng mga taong nakapaligid sa iyo. In verse 27, forsook Egypt, turns back on Egypt, fearing God, not the king. Moses turned his back on Egypt, and all it offered him. Moses chose to obey God and demonstrated his lack of respect for Pharaoh's authority. Yan. So, maybe marami po sa atin dito, marami po tayong tinalikuran for a while at pinili natin mag-church. Una, masarap matulog. Umuulan kanina eh. Umuulan ba sa lahat ng lugar? Kanina, madaling araw, sarap matulog kasi umuulan. Yung tunog pa naman ng ulan, parang lalo nang hihili. Isip mo, parang naghahanap ka ng sampurado na may kasamang tuyo. Ay, grabe. Tapos pagkatapos mo kumain sampurado tuyo,
mahihiga ka uli. No, heheli-heli ka ng konti, no? Tingin-tingin ng cellphone ng konti, nood-nood ng konting palabas, then tulog uli. Ang sarap, di ba? Ang hirap iwan na higaan kanila, pero hiniwan natin yung higaan natin for the Lord. So, definitely, ang Lord, meron po something na bibigay din po sa ating favor. Kasi meron tayong ginawang favor sa Kanya. Yan. So, Moses chose to obey and demonstrated his lack of respect for Pharaoh's authority. So, meron siyang iniwan, meron siyang pinagpalit. Meron siyang bagay na tinalikuran. No? Iba sa inyo, mukhang gusto yata mag-mall, pero hindi muna nag-mall. Pumunta muna dito para makasama ang ating Lord, no? So, iba yata may date, pero kinancel mo na yung date, no? Kasi, inuna mo na si Lord, sinol mo na naka-date, no? Kasi kapag sinol ng una nating kina-date, babantayan ka ng Lord even sa yung date. At babantayan din niya yung nakaka-date mo. Kasi baka mamaya, akala mo tamang tao, yung pala, sakit sa ulo. Ay, di ba? Kasi si Lord, alam niya yung future, alam niya yung pwede mangyari. No? Kasi kay Lord, wala namang malilihim eh. No? Kaya kailangan tayo ay may takot sa Diyos. Kaya tayo, minsan ang tao, madaling gumawa ng kasalanan, piling natin, wala naman nakakakita eh. No? Wala naman nakakakita kasi lihim nga eh. Pumupunta kami sa lugar na hindi masyadong pinupuntahan. Pero, kay Lord, walang nalilihim. Masabi mo sa katabi, walang nalilihim kay Lord. Suko ka na kasi. Amin na kasi. Kasi pag hindi ka umamin, mas masakit pag si Lord ang langlantad niyan. Amin na kasi. No? Amen o amen? Ay, parang minanilig akong amin, ha? Sabi natin, di ba, sa encounter, ang umaamin, pinapalaya. Ang hindi umaamin, pinapalo. Yan. So, sabi ko tabi mo, palo o pala? Pagpapala o palo? Okay, so, sa pananampalataya, iniwan niya ang Ehipto na hindi natakot sa puot ng hari sapagkat nagtitiyagan tulad sa nakakita niya ang di nakikita. Sa pananampalataya, tinatag niya ang Paskwa, ang pagwiwisik ng dugo upang ang manglilipol sa mga panganay ay huwag silang lipulin. Sa pananampalataya, nasipagdaan sila sa gitna ng dagat na mapula na gaya ng sa lupang tuyo, na nang subuking gawin ito ng mga taga-Ehipto ay pawang nangalunod. Amen. So, come out from them and be separate. Kaya kung may mga bagay na sa tingin mo hindi nakakabuti sa iyo, come out from among them and be separate. Kaya yung taong dapat sinasamahan natin, dapat maingat po tayo. Okay, yan ang mga taong kaibigan talaga. No? Sinama kayo sa church kasi gusto niyan kayo po ay mabless. Hindi kayo sinama sa isang kanto-kanto tapos pinabugbog kayo pagkatapos. Hinayaan kayo doon at pakibugbog nyo nga po ito. Yan yung nakakatakot, no? Pero yung mga taong dadaling ka sa bagay na, wow, ikabubuti mo, yan yung pinapakalakpakang kaibigan. Hindi yung kakutsaba mo sa kalokohan. Yun yung nakakatakot. Yung naiimyo na kayo kasi may kakutsaba kayo, wala naman nakakakita, wala naman nakakaalam. No? Basta tayo, panindigan lang natin. Huwag tayong aamin, huwag tayong magpapabuko. Sige. Pero sabi nga, walang nakatatagong, hindi nalalantad, walang lihim na hindi alam niyo naman pala di ba? So alam naman pala natin. So ang Lord kasi gusto niya tayo makalaya Mahirap yung tayo po ay nakukulong sa tinatawag nating kasalanan. So, sino dito may Biblia? Okay, lahat po tayo may Biblia? Amen, amen, amen. Okay, lahat po tayo may Biblia. Kasi kung wala po kayong Biblia, benta niyo muna po yung cellphone niyo. Oo, kasi mas mahalaga yung Biblia sa cellphone Di ba? Sino po dito naniniwala kayo mas mahalaga ang Bible? Oh, bakit yung cellphone hindi maiwan? Yung Bible lagi iniiwan. Tama? Ay, pastor, nandun naman po sa cellphone yung Bible. Oh, yun kaya sinisilip o ML. Yung kaya sinisilip o si Bay. O kaya mga pinapanood-panood dyan. Kaya nga sabi, aanhin ang Biblia, kundi naman binabasa. Sinasabing si Lord ang first, pero sa schedule, last bet po siya. Sayang ang preaching kung walang kasamang heart searching.
Yan. Kaya nga, pag meron kayo na rin na preaching, ang unang-unang dapat mag-response natin, yes, Lord, speak. Your servant is listening. No? Hindi yung tatapikin, may katabi mo, oy, makinig ka, pinakausap ka ng Lord. Hindi. Personal. Lord, speak. Your servant is listening. Yan. Okay. Kulang ang memory verse kung buhay naka-reverse. Bato-bato sa langit ang tinamaan ay dapat nag-change. Di ba? Sa mensahe minsan tinatamaan tayo eh. Ano ang kasunod ng tama? Magtatama. Kaya nga tinatamaan eh. Dahil dapat mayroong matama. Kaya kapag tinamaan at hindi natama, may problema. No? Baka may tama lang. No? So, kaya dapat ganon. So, to show our big love kay Lord, we should give importance to our part in His kingdom. Okay? To show our big love. Madali sabihin, Lord, I love you. Mahal na mahal kita, Lord. Pero ang tanong, ano ba yung binibigay natin part sa kanyang kingdom? Una, attendance. Dapat meron, ang bibigay tayo ng attendance sa Lord. Marami takot umabsent sa trabaho, takot mawala sa trabaho, pero pagdating kay Lord, naintindihan naman ako ni Lord. Yan. So, pagdating kay Lord, ganun ang pagtingin natin. Pero of course, dapat, kung mahal na mahal mo si Lord, hindi mo mimintis yung siya ay mamit mo. Or hindi ka mimintis na mapakausap sa Kanya through prayer. Hindi ka magmimintis na kausapin siya or basahin yung Kanyang love letter. Ano yun? Yung Bible. Yung po yung love letter ng Lord eh. Doon din nakalagay ang manual ng buhay kung ano dapat tayo gumalaw, anong dapat natin gawin para tayo po ay magpatuloy na namumuhay ng tama. Okay? So, then dito, makita natin, by 1 month's faith and service, many became faithful. By 1 month's faith and service, many became faithful. Salamat po sa mga faithful believers. Salamat po sa mga faithful disciples. Salamat sa faithful kayo pong mga anak ng Diyos kasi through you, marami po ang pwedeng mapagpala at makakilala sa Panginoon. No? Lagi po natin binabanggit, no? Halimbawa, yung katabi mo, dati, hindi rin nagsisimba yan eh. Dati, makulit din yan. Antikas yun ang ulo niyan eh. Ilang beses ang in-invite yan, pero wala din eh. Pero kita mo, pinagtsagaan yan, eto ngayon, katabi mo na siya. Amen. And ngayon, yung katabi mong yan, na dati ang kulit din, ang dati ang hirap din pa-attend din, ngayon, nag-i-invite na rin. Amen. Amen. So, by 1 month's faith or by 1 woman's faith and service, many became faithful. Kaya huwag mo ismolin ang sarili mo, yung pananampalataya mo, yung ginagawa mo. No? Hindi mo alam one day, because of your service, because of your faithfulness, one day, may mga taong makikilala at susunod sa Panginoon. Amen? So, they could not save themselves. They were saved by grace through faith. To step into the waters of the Red Sea, confident of them, parting certainly faith in action. So, makita natin ito, they could not save themselves, no? Kaya si Moses, ginamit ng Lord, yung faith ni Moses, ginamit para maraming mga kaluluwa, o maraming mga Israelita ang maligtas. Kaya yung faith mo, kapatid, wag mo malitin yan. Kasi yung faith mo na yan, pwede makapagligtas ng iba. Yung faith mo ay maging faithful ka lang kay Lord. At yung buhay mo ay patuloy mo iaayos. At yung testimony mo, iingatan mo. May mga taong mabibless, di mo alam, may nabibless para sa'yo. And one day, i-discover niya, bakit kaya yung taong ito bumuti? Dati, ang buhay nito, mabuhay ito sa bote. Pero ngayon, iba na. Isa na siyang mabuti. Dati, siya ay isang mabote. Diyan, di ba? Diyan, dati. Si Jan, dati mabote. O ngayon, siya nang mabuti. O, di ba? May mga babae din, dati mabote. No? Manginginom na babae, pero ngayon, ma-beauty. Di ba? Di ba? So, ibig sabihin, no? Meron din kasi siya nakitang bagay, no? Isang mga nag-pray sa kanya, nag-aalaga sa kanya, nakita niya, wow, nagbago buhay nun eh. No? Dating addict, ngayon, wow.
Naglilingkod na sa Panginoon. No? Dati ang tinataas ang kamay kapag tatay. No? Ngayon, nagtataas ang kamay para purihin ng Panginoon. Wow! What a change we have in Jesus. No? Yung pagbabago sa buhay, dati masungit, dati ang pangit ng ugali, pero ngayon, wow! Palangiti, palabati, kasi binago ng Lord ng kanyang buhay. Iyon po ay sa pamagitan din ng isang taong naging faithful kay Lord, na ngayon po ay nagamit ng Lord para sa hikayatin, na ngayon po ay kasama na niya naglilingkod sa Panginoon. Amen. So, parang ito, may plano na si Lord para sa iyo. Bago ka nagplano para sa sarili mo at siguradong mas maganda ang plano niya, gawin mo lang ang part mo. No? Simple na naman ang part natin, sumunod tayo sa Kanya. Mag-worship tayo sa Kanya, read your Bible every day, sabi nga doon, no? Mag-devotion tayo, ihandog natin ang buhay natin sa Lord, yung lakas natin, bigyan natin, Lord, yung lakas ito galing sa iyo, paglilingkod ko sa iyo. Ano man talent meron tayo? Wala pong tao walang talent. No? Sabi mo sa katabi mo, may talent ka. Actually, ang talent natin, hindi isa, more than one, more than two, more than three. Talents yan eh. No? Yung katabi mo, yan ay isang talentado yan. O, talentado po, baka kala nyo, nagmura po ako, hindi po. Talentado, talentada po yan. Talented sa English. Amen? Hindi lang niya masyado na ilalabas pa, pero actually, meron po mga bagay na pwedeng ilabas yan na talent. So, by man's faith, many become faithful. God provided a way. They were saved from bondage. Same is true of us today. Si Moses, nilid niya ang mga Israelita, at yung mga Israelita na yon ay naligtas. No? How does your faith and service impact those around you? Yan. Ang tanong doon, paano ba nagkakaroon ng impact yung ating pananampalataya sa iba? Kasi nakikita yung pagbabago sa buhay mo. No? Nakikita yung pagbabago sa buhay mo. Alam nyo, mahirap talaga mag-invite. Lalo ka yung nag-i-invite ay hindi siya kapanipaniwala. So kapag kayo nag-invite, naka-invite kayo, ibig sabihin, meron na siya nakikitang something na nagbago sa iyo, something nag-improve sa iyo, and something nakapagbigay encourage, sige, subukan ko. Baka magbago din ako tulad niya. Amen. So, kaya nga nakaka-bless yung Kristiyano na kahit dumaraan sa matinding pagsubok, ay nagagawa pa rin maging kalakasan sa iba. Yung kahit discouraged siya, pero patuloy pa din nag-i-encourage ng iba. Alam niyo yung katabi mo, tinan niyo yung katabi mo, ramdamin mo yan. Hindi mo alam, ang problema niyan, lampas pa sa ulo niya eh. Pero nandyan siya. Sa totoo lang, yung katabi mo, maraming problema yan eh. Maraming babayarin next week yan eh. Parating na mga Judith eh. Di ba? Yung mga nakaka-nervous sa Judith eh. O, yung ngiti niyan, alam mo yan eh. Parating na mga Judith na naman. Ayan. So, pero bakit siya nandyan? Kasi alam niya kung saan siya huhugot ng lakas at saan huhugot ng pagpapala. Yun ay sa Lord. Amen. Kaya tayo narito ngayon, sinasabi natin, Lord, surrender po ako. Hindi ko po alam gagawin ko. Hindi ko po alam anong gagawin ko. Kaya narito ko, Lord, surrender po ako sa Lord. Tulungan niyo po ako. Sa iyo ko po pinagkakatiwala lahat ng aking problema. Lahat ng aking kabigatan. Sa iyo ko po inaasa ang aking asawa. Sa iyo ko po inaasa yung aking anak na hindi ko alam kung bakit nagkakaganyan. Hindi ko po, sa iyo ko inaasa yung aking kapatid na hindi ko alam ba't nagkakaganyan. Sa iyo ko rin po inaasa yung sarili ko, hindi ko alam kung bakit ako nagkakaganito. Yan. So kaya po tayo narito, isang way po kung paano nagsusurrender tayo kay Lord. Kayo po ang bahala sa akin. Our greatest joy is in serving the Lord. Yung kahit pagod physically, pero galak at payapa ka dahil alam mong nilalakaran mo yung kalooban niya. Meron po tayong mga dito, galing pa ng trabaho sa call center, wala pang tulog, no? Pero narito ngayon, wow, nakaka-bless kayo. Kung sino man kayo, nakaka-bless kayo. Yung wala pang tulog, galing pa sa trabaho, nakaka-bless kayo. O, yung mga nanay, mga tatay na marami pang ginawa sa bahay, pero narito ngayon, wow, nakaka-bless kayo.
Yung mga kabataan na ang daming mga aya ng mga kaibigan na maglakwasa, pero nandito kayo, nakaka-bless kayo. No? Kaya sabi doon, our greatest joy is in serving the Lord. Yung kahit pagod physically, pero galak at payapa ka dahil alam mo, nilalakaran mo yung kalooban niya. Si Ate Jaas po yung nagsumlid kanina. Wala pa masaya si Ate Jaas. Wala pa pong tulog yan, kaya namumutla po buhok niyan eh. Kagabi po, maitim pa buhok niyan. Dahil po kulang sa tulog, namutla ang buhok. No? Si Erica, marami na rin, namumutla na rin po ang buhok ni Erica. Oo, nalolow blood. Oo. So, kaya marami po ngayon dito namumutla ang buhok kasi kulang sa tulog, kulang sa pahinga. No? Pero narito sila ngayon. So, di baling mamutla ang buhok, basta yung puso mo buhay na buhay, yung puso mo'y masayang masaya, dahil ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. You know, our purpose here on earth, first, is to worship God. Lifestyle that centers on making God happy. Isa sa mga dahilan kung bakit tayo nalika to make God happy. Para ang Lord maging masaya. No? Halimbawa, meron kayong alaga. Pag yung alaga niya may ginawa na something nakakatuwa, nagiging masaya tayo, di ba? Pag may alaga kayong aso, di ba? Tuta, no? Marami nga tayo ngayon, di ba? Dati nag-aalaga tayo ng aso. Parang bantay ng bahay. Ngayon, alaga tayo ng aso, hindi tayo makalis ng bahay. Pag bumabaha, dati ang inisip natin kasangkapan. Ngayon, pag bumabaha, inisip mo, saan kaya yung dog ko, baka malunod. Di ba? Uuwi ka. Kasi, why? Merong something na gagawa yung alaga mo that makes you happy. Tama? Kaya nga yung iba, pag na-in love, parang nakakalimot sa lahat kasi, Pastor, pinapasaya niya puso ko. Yan, di ba? Kaya po minsan nakakalimot po ako. Sorry po kasi pagkaharap ko po siya, talagang ang mundo ko sa kanya lang umiikot. Pero noong nagkakaproblema na, Lord, bakit ganoon? Parang paningin ko laging umiikot. Ang sakit sa dibdib. Ang sakit sa pakiramdam. Bakit, Lord? Bakit ganoon? Ayan. So, kasi nga, dapat tama yung ating pagtingin, tama yung ating focus. So to worship God, lifestyle that centers on making God happy. Then to serve God, you answer this call by using your God-given gifts to serve others, thereby doing what God made you to do and bringing Him glory. Meron po tayong mga teachers dito, no? Hindi lang silang tuturo pang mental, pero ngayon ang kanilang purpose din ay magturo pang spiritual. Kaya nandun yung nakita nila, pangailangan ng kanilang estudyante, hindi lang pang mental, pang emotional, psychological. Meron din sa spiritual life. No? Kaya nandun din yung kanilang concern. And then of course, to share God. Responsibility to go out into the world as a witness and messengers of God's glory. Amen? Yun po yung ating mga purpose, to share God. Kaya nga po tayo, sinasabi natin, sama kayo sa amin. Kasi, aminado tayong grabe yung nararamdaman natin sa presence ng Lord eh. Grabe yung ginawa ng Lord sa buhay natin. Amen. Grabe yung pagbabagong ginawa ng Lord. Grabe yung binago niya sa isipan mo dati. Napaka-nega mo. Dati ang bigat ng pag-iisip natin. Mapanghusga tayo, everything. But ngayon, inayos na Lord isipan natin. Kaya napakasarap ibalik sa Lord ang papulit pagsamba. Kaya sa umagang ito mga kapatid, tunay nga, nagagalak ang Lord because we're here. Nandito tayo para maglingkod. Nandito tayo para i-feel. Nandito tayo para magpasalamat sa Lord. Nandito tayo to worship the Lord. Amen? Sige po, tayo po lahat tayo tumayo. Bigyan natin ng matindihan yung ating pagsamba sa Lord, pag-awit. Gusto kong magpasalamat sa iyo, Panginoon Tapa. Di mo ako hinahayang magulang, biyaya mo'y sapat.
Ikaw lang ang Diyos na di tumigil magmahal sa'kin. Ikaw lang at wala nang iba ang aking pag-aalayan nitong awit. Pupurihin ka, iaalay sa'yo aking buhay, magpakailanman. Pupurihin ka at iaalay sa'yo aking dinig, aking Diyos na magpakailanman. Sige po, bago po tayong patuloy sa ating pag-aawit, gusto po i-share ang isang napakagandang balitang ito ng Lord, especially sa ating mga VIPs. No? You know, ang plano ng Diyos sa ating buhay ay tulad ng isang buwang liwayway na makulay. Yan. Ganyan po siya kakulay. Yan po ang gusto ng Lord ng buhay sa atin. Isang makulay na buhay. Yung nga lang po, yung makulay na buhay na yan ay lumabo, at tuloy naglaho. Yung magandang plano ng Diyos ay dumilim, no? Nagkaroon ng dating magandang relasyon ng Diyos at ng tao. Because of sin, ito po ay problema, nagkaroon ng gap. Nagkahiwalay. Kaya minsan, nananalangin tayo, pero parang hindi umaabot sa langit ang panalangin natin because nandun pa rin po yung kasalanan. No? Pero tayo po, sinikap natin gawin ng mga bagay-bagay, umanib ng religion, gumawa ng mabubuting bagay, at iba't ibang pamamaraan. Sa tingin po natin ay tama, pero lahat ng ito, gusto ko sabihin sa inyo, ay baliwala. Pero ito ang good news. Dahil sa pag-ibig ng Lord sa atin, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Siya pa rin naggawa ng paraan para yung kasalanang iyan na nagbigay ng problema sa atin, no? Kanyang tinakpan ito sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Actually, gusto niya tayo mabalik sa kanyang magandang plano. Actually, meron po siyang magandang plano. Meron po siyang good news o mabuting balita sa atin. Love letter. Sabi po dyan, dahil sa sobrang pag-ibig ng Diyos sa iyo, kaya binigay niya ang kanyang buktong na anak upang maranasan mo ang magandang plano ng Diyos sa iyong buhay. E sa umagang ito, actually, excited siya na sabihin sa iyo, inaabangan kita, hinihintay kita, welcome back. Yan. Itong magandang buhay na binigay niya at handa siyang sa sino mang muling magpahayag ng kanyang sarili, gusto sabihin ng Lord, mahal na mahal kita, welcome back. No? And masayang-masaya ako sapagkat ikaw ay bumalik sa akin. Sige po, tayo muna po ay pumikit. And sa po mga BFPs, gusto ko i-lead sa panalangin. Ito po yung tawagin ay panalangin ng pagtanggap. Kung di pa po nyo nagagawa ito, ngayon po ay binibigyan ng Lord ng isang susi para maranasan po natin higit yung kapangyarihan niyang kay pag-ibig, yung kanyang pagliligtas at mabilang po tayo sa kanyang ililigtas. Sumunod po kayo sa panalangin ito ng may tinig. Panginoon, sa umagang ito, nagpapasalamat po ako. Dahil ngayon, gusto mo po ako ilagay sa iyong magandang plano. Hiningi ko po ng tawad ang aking mga nagawang kasalanan. Sinadya man o hindi. Patawarin niyo po ako. Linisin niyo po ang aking buhay. Lord Jesus, binubukas ko po sa iyo ang aking puso. Ini-invite kita na pumasok sa aking puso bilang Panginoon, Diyos, at tagapagligtas ng aking buhay. Kayo na po ang magmaneho ng aking buhay. Sinusuko ko po sa iyo ang aking buhay. Ibilang niyo po ako sa iyong mga anak na binibigyan ng karapatang tumawag ng ama ko, o Panginoon, Panginoon ko. Ibilang niyo po ako sa iyong babaguhin, pagpapalain, at pinaghahandaan ng tahanan sa kalangitan.
Muli, Panginoon, Muli, Panginoon, sinusuko ko sa iyo ang aking buhay sinusuko sa iyo ang aking buhay. at kayo pong maghari sa aking puso. Kayo maghari sa akin. Tatandaan ko po ang araw na ito Tatandaan ko po ang na isinuko ko sa iyo ang aking buhay. sinuko po sa iyo ang aking Itong aking spiritual birthday. ito ang aking spiritual. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Purihin ka, Purihin ka, Lord Jesus. Jesus. Amen. Amen. Hayaan ko na lang ang sabi nila, basta't ika'y aking lahat. Dahil ang gusto mo ako ay magtila, liwanag at alay. Ikaw lang ang Diyos na kailangan ng daigdig. Ikaw lamang, Jesus, ang magiging laman. Puso ko tawid, yeah. Pupurihin ka, iaalay sa'yo aking buhay. Mapakailanman pupurihin ka at iaalay sa'yo aking tinig. Aking Diyos na magpakay, nararapat lamang na ikaw ay aming papurihan, sapagkat ang Diyos sa sobrang makapangyari, hindi kayang bantayan at taglay mong kadakilaan. Kami ay iyong inibig kahit na makasala, pinagkaloob mo sa amin na nag-iisang anak, upang kami ay makabangon sa aming bawat pagpas. Tinutulungan mo kami na ang mata ay maimulat sa katotohanan na kami maging karapat-dapat maglingkod sa iyo, Ama. Ikaw ay nagbigay pag-asa sa aming buhay na halos hindi ko maikumpara. Kagalakan na naramdaman at tulad ng pag-ibig, ikaw lamang, O Jesus, ang kailangan na daigdig. Walang masigit sa iyo, nasa iyo ang pagbabago. Ikaw lang ang nagbukas ng pinto, ang nakasarado, di ko to malilimutan hanggang sa ako'y nabubuhay. Bawat aking nasa samitin sa iyo lang iaalay. Ikaw lamang ang aalayan, ikaw lamang ang awitan, ikaw lamang ang aalayan, ikaw lamang ang awitan. Pupurihin ka, iaalay sa iyo aking buhay. Mapakailanman pupurihin ka at iaalay. Minsan pa mga tinig lang, sabay-sabay ng taas natin mga kamay. Aking Diyos na magpakay, pupurihin ka, iaalay sa iyo aking buhay. Magpakailanman pupurihin ka, iaalay sa iyo aking tiwag. Let's go! Aking Diyos na magpakailanman. Magpakailanman pupurihin ka, iaalay sa'yo aking tinig. Aking Diyos na magpakailanman. Lord, salamat po sa umagang ito. Punong-puno ng biyaya, punong-puno, Panginoon, ng sorpresa. Salamat, Panginoon, dahil patuloy, Panginoon, ramdam namin ang iyong malasakit sa amin, ang iyong pagmamahal.
Ramdam namin, Panginoon, kung paano kayo po ang siyang kumikilos sa aming mga buhay. Nandyan, Panginoon, paalaala, nandyan ang pangungurek, nandyan, Panginoon, pagtutuwid, pero ang lahat ng ito, Panginoon, bahagi na yung pagmamahal sa amin, pagmamalasakit. Ayaw mo kami, ayaw mo kami, Panginoon, mawala sa iyong magandang plano. Ayaw mo kami mawala, Panginoon, sa iyong napakagandang inihahanda sa kinabukasan, Panginoon. So, Father God, pagpalain mo nga po ang bawat isa individually, muli sa pagpasok sa trabaho kinabukasan, muli sa paghanda sa kanilang mga kabuhayan, sa mga business, Panginoon, sa mga na mag-aaral, Panginoon, napapasok, Panginoon, sa mga magulang na muli ay harapin ang buhay pang pamilya, Panginoon. Bigyan mo kami ng sapat na lakas na harapin ang lahat ng ito. Bigyan mo kami sapat na kakayanan ng Panginoon para tunay maramdaman po namin, Panginoon. Kaya po namin. Dahil kasama ka po namin, Panginoon. Sa mga direksyon, sa mga decision na gagawin po namin, bantayan mo po kami, samahan mo po kami, Panginoon, sa bawat decision na aming gagawin. Nang sa ganun, Panginoon, hindi kami mawala sa iyong kalooban. Muli, more favors and more blessing. Yung nga po igawil sa bawat isa. Now, may the Lord bless you and keep you, make His face to shine upon you, and give you peace, more blessing, more favors, more open doors na blessing. Be with you all sa araw na ito, sa mga araw na dating. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Good morning once again. God bless you. To God be